Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Then could I love you more? Ano yung body mo energy ngayon? So much stronger than before. Ay, nagkaroon ng justice or balance. May ginawang injustice, unjust, unfair. Hindi makatwiran yung iba sa iyo, ay nagkaroon ng justice, balance yun. No? And with the Queen of Swords, nakapaglagay ka na ngayon ng healthy boundary. Clear na yung mind mo and sharp. Hindi na nagkakaroon ng fog or hindi clouded yung isipan mo pagkaganto kasi sword to eh. Klaro yung mind mo. Alam mo kung umaabuso o lumalagpas sa linya yung iba na kailangan mo maglagay ng boundary. Kailangan mo establish ng a healthy boundary. No, yan. And your mind is intelligent, intellectual, logical, para bang prudent ka din. Yun na. Prudent ka ba? Prudent ka. Yes, you are prudent. I hear the word prudent. So you are prudent. And ano ang papasok sa buhay mo ngayon? Dahil nagkaroon na ng justice or balance sa buhay mo. Three of Cups in reverse. Yung wala nang nagre-rejoice, yung nagpa-party-party, yung wala nang nagse-celebrate sa kanilang mga ginawang o ginagawa na injustice, unfair, deceit, or evil against you. Kasi, ano yan? Upright ba to? In reverse. Dahil hindi na nila maibigay sa'yo yung kanilang mga sinisent, yung mga binibigay nila sa'yo. Yung mga pinapasok nila sa'yo, yung mga binibigay nila sa'yo. Na mga ano yun, mga evil na sinisent nila sa'yo. Evil. Yes, na mga evil na sinisent nila sa'yo. Na pinapa-unite nila sa energy mo sa'yo. Sinisent nila sa'yo, pinapasok nila yan sa'yo. Oh. Kaya hindi na sila makapag-rejoice, hindi na sila makapag-celebrate. Ano ba yan sila? Mga tao ba yan? Yung mga yan? Hindi. Hindi yan mga tao. Ano yan sila? Mga demonyo? Mga demonyo yan sila, guys. Mga evil forces. Mga ganyan. Mga demonyo. Alam niyo naman sa mundo to. Minsan be aware din, no? Na hindi lang tao ang pwedeng makapangharm sa'yo. Baka hindi naman tao. Baka yung mga gumagawa ng schemes at tricks sa'yo at nang atake sa'yo, mga demonyo o mga elemento, pwedeng ganyan. O kung ano pa. Dahil hindi lang naman tao ang nandito sa mundong to. Diba? So, message. Sino ba nagagay dito ngayon? Angels pa ang nagagay dito. Ngayon, angels ba? Oh yes, angels ang nagagay dito ngayon.
Message ng angels for you, kasi silang nag-guide daw dito ngayon. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Bakit ginagawa ng mga skin disease o mga sinisindan ka ng o pinapasukan ka, pwede din sinusuyo ka ng evil na ganito gawin mo, ganyan, yung mga ganun yung ginagawa sa'yo. Basta pinapasukan ka nila ng, evil powers nila. O, pinapasukan ka nila ng evil powers nila, naman demonyo na yan. Yan, mga evil powers nila yan, na pwedeng magpa-stagnant sa'yo, magpa-stuck, na pwedeng magmanipula sa isipan mo, na pwedeng kumontrol sa'yo. So, hindi na sila makapag-rejoice. Tuwain sila, guys. Kasi napaka-foolish naman. Parang wala na yan silang yung sense of right and wrong. Wala. Kasi, mademonyo na puro kahangalan at puro kasamaan kay Vila na yun. Mga ginagawa naman yan. Yan yung mga cursed souls. Yun naman yun. No, yun naman yung mga, yun na yung mga, yung kaluluwa na ni Philip. Kung tawagan ni demonyo. Ano bang klase ng demonyo yan? Yung kaluluwa na ni Philip. Yung mga kaluluwa na ni Philip. Mukha nga. Palang. Mukhang kaluluwa na ni Philip. Kasi yan ang kanilang happiness. Na-enjoy nila yan. Para sa kanila, it's so exciting. Di ba mga cursed souls yun sila? Ayaw pa nga nilang isend sila sa abyss kasi magdusa sila dun. Takot sila isend sa abyss. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Papasok sa buhay mo. King of Pentacles. Mayaman na person o stable, secured financially. Kasi hardworking to. Mahilig siguro sa cake to. At sa wine. At mukhang mapagmahal sa hayop to. Appreciative sa mga hayop. Talagang mapagmahal sa hayop. And this is someone na grounded and reliable. Sensual kasi King of Pentacles. Abundant yung buhay niya. Yung mga grapes, diba? Malaki sa bahay nito. Yung tawag to. Malawak yung kanyang property. May mga property na to. This is someone hardworking. Yan ang papasok sa buhay mo. Ano ba yun? Papasok ba yan agad sa buhay mo si King of Pentacles? Oo. Papasok yan agad sa buhay mo. Clarification na naman to. Ano yan? I-message ka ni King of Pentacles na yan? Ay, hindi. And clarified by the Wheel of Fortune. And nakatutok yung arrow sa house. Pwedeng mag-umpisa na kayong magsama sa isang bahay. Dahil suswertihin kayong makapag-umpisa na magsama kayo ni King of Pentacles na yan. Na makabuo kayo ng pamilya. Tatawagan ka ba ni King of Pentacles na yan? Kasi yan ang papasok sa buhay. Tatawagan ka niya. Patawag to, guys. Through call. Hindi through message, kundi through call. Tatawagan ka niya. Tingin ko magiging magandang buhay mo dito. May stable ka and secure financially. Kasi may offer siya sa'yo, may ibibigay siya sa'yo
A cup of love. Kunwari itong paso ay cup yan. A cup of love. At pula pa ho. Pula yung bulaklak dyan. Oh. So talagang full of passion, love, desire. Itong person na to sa'yo. And para magsama na kayong dalawa, para makapili nyo na yung isa't isa, para maging magpartner na kayo, para magtulungan na kayo sa buhay, sa bahay, na ipinundar niya, doon na kayo titira. Tingnan natin. Oo, doon sa bahay na ipinundar, doon kayo titira. Clarify by 8 of Swords. Clarification naman. So, see? May pinagawa ito na bahay si King of Pentacles. Malaki ba yung bahay ni King of Pentacles na pinagawa? Malaki. Clarified by 8 of Swords. Bakit 8 of Swords na clarification nito? Dahil maaaring wala kang alam. Hindi mo alam na may bahay siyang pinagawa para sa inyong dalawa. Natirahan nyo talaga? Ganon? Hindi. Kundi may bahay na talaga siya na pinagawa. Yun na talaga. May bahay na talaga siyang pinagawa. At doon niya balak na mag-umpisa kayo na magsama. Ayan. Bahay niya talaga yun. Baka matagal na din yung bahay niya na yan. Message or gustong sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan. You and I, you are too young. Ano pa? Bata pa daw kayo. Siguro hindi pa siya makapag-decide agad or hindi siya nagmamadali. Dati, lately. Pero ngayon may offer na siya sa'yo. Ano pa, o kaya naging immature kayo, o kaya hindi pa siya ready lately or in the past na magsama kayo kasi bata pa daw kayo. Pwede ganun. Pero ngayon, ayan tatawagan ka niyan. Dahil, maring ready na yan siya. Ngayon. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles. I wonder if you are happy without me. Nag-wonder daw siya kung masaya ka ba kahit wala siya. Magkakilala na kayo niyan. Ano yung feelings ngayon ni King of Pentacles na yan sa'yo? Death card, 4 of Pentacles in reverse. Hindi naman siya possessive. Sasaktan, na-hurt. With the Death card, nahihirapan. Parang konti na lang. At konti na lang at you will be together. Oo. Na magsasama na kayong dalawa, na maging masaya na kayo together. Konti na lang. Para may harang. Na hindi siya basta-basta makapag-take na action sa'yo. Para may divine timing siguro yan. Ganoon. Pero konti na lang, mapipigtal na to. Itong harang na to at hindi na siya magdurusa. Magiging masiyahin na siya. Kasama mo. Kasi makakasama ka na niya. O maging positive na yung buhay niya. Ma-enjoy niya na yung buhay. Maging napakasaya na ng buhay niya. Ganun din sa'yo. Kasi magkasama na kayong dalawa.
Mhm. Ano pa ang in-embody mo energy na yun? Guys, you are growing. You are growing and growing. Parang katulad ka nito. Maybe you're a generous person and you're strong kasi dragon. Seryoso ka na sa buhay, no? Maging seryoso ka na sa buhay, lalo sa finances mo, na hindi ka na yung waldas. Instead, mag-iipon ka na, yung ganon, na pag-grow yung income mo, yung ipon mo, ganon, magiging wealthy ka na, ganyan. Ano pa? It's also a color of generosity, yung color green. Pero, pag-grow ng pag-grow, yung income mo niyan, yung ipon mo sa bangko, yung assets mo, kung may assets ka na, o kung wala pa, magkakaroon ka ng assets at pag-grow ng pag-grow yan. So, think positively. Yan. Huwag kayo magpadala sa yung mga sumasagi sa isip ninyo na mga negative, na nagiging pessimistic yung isip ninyo. Kasi, lalo na yung parang nakakaramdam kayo ng fear na nagpapahold back sa inyo para gawin ko ano yung gusto ninyo. Kasi, ano yan tricks ng enemy yan ng mga evil forces So, be aware of that. Kung ano yung gusto niyo, then, pursue it. Do it. As long as patas, no? Tama. Hindi masama. Hindi kayo evil. Hindi nagiging evil kayo. Ganon. Basta ganon. Kung mga goal ninyo yan, and kung destiny ninyo, kung mission ninyo, go for it. Huwag kayo magpa-hold back sa enemies o evil forces. So, yan. Huwag kayo magpapakontrol. Huwag kayo magpaparestrict. Sa mga evil forces. Nandyan lang kasi yan sila palagi, guys. Gusto na lang kontrolin yung mga tao. Gusto na lang pigilan, kontrolin, i-restrict. Gawing miserable yung buhay. Gawing negative yung isipan. Susulan na susulan. So, be aware of that. Inflict ka ng fear para hindi nyo magawa yung gusto ninyong gawin. Para hindi kayo mag-succeed, para hindi kayo maging masaya sa buhay, para hindi maging peaceful yung isip nyo at buhay nyo. So, ganun yun. So, ano pa? Ang iniisip ni King of Pentacles na yan sa'yo. Upright na 4 of Wands. Ang pakasalan ka. Tingnan natin. Ang pakasalan ka. Na yun ang i-offer niya sa'yo. Ibigay niya sa'yo ng cup of love. Yun ang offer niya sa'yo. Ang pakasalan ka niya. Yun ang i-alok niya sa'yo. Kasal. Meron siyang ibigay sa'yo. Meron siyang ibigay na cup of love. Yun yung kasal, yung magsama na kayo. Ganun pag seryoso, guys. Magsama na kayo agad. Hindi yung parang patagal-tagalin pa yung relasyon. Ano yun? Kasi, kung patagalin pa, maaga pa ng iba yan. Pag mga yung pinapatagal pa, pag yung mga tao na, o yung person ninyo pinapatagal pa, na magsama kayo, na kunwari pinagpapaliban pa niya, hindi yan seryoso sa tingin ko. Nagdadalawang isip pa yan. Pero pagka nag-decide na yung tao na magsama na kayo agad, magpakasal na kayo, magsama na kayo, seryoso yun sa'yo, natural. Yan yung
Mga taong seryoso na. Hindi ka masasayang sa oras mo dyan. Yan na yung mga tao na naghanap talaga ng mapapangasawa na maging partner. And for sure, yun naman ang hinahanap ng lahat eh, di ba? Yung seryoso, yung maging partner, yun. Hindi yung maglaro sa relationship, hindi yung parang mangulikta lang. O kaya ay maghanap ng mga biktima. Ano ang wish mong magagrant? Ang may manghinayang sa'yo. Ang may magregret na tinaken for granted ka niya o tinake advantage ka niya o dahil hinayaan niya mawala ka sa buhay niya o na makita niya na yung halaga mo, yung worth mo. Ano pa? Yung wish mo magagrant na o pwede na grant na. Seven of Cups. Na magkaroon ka na madaming pagpipilian. Na may mga opportunities, offers na darating sa iyo na pagpipilian mo. Yan. Ano pa ang gusto sabihin sa iyo ni King of Pentacles na yan? Na-leave niya na yung baggage o na-release niya na yung mga baggage. Oh, pwedeng resentment to or negativity or kung ano man na baggage yan. Or mga responsibility niya na nagpapa-hold back sa kanya kasi may mga responsibility siya, ganun. Nagpapa-hold back na mag-asawa, ganun. O magsama na kayo kasi may mga responsibility siya. So, maring na-release niya o tinanggal niya yung mga responsibilities niya, yung iba niya responsibilities para matutukan ka niya. Para mapag-focus sa inyong dalawa. So, ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo o pag nagkita kayo, pag tinawagan ka ni King of Pentacles, ano kaya ang possible na sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? What's with the Eight of Cups here? May nalumayo ka. Saan sa place nyo? Yes, sa place nyo. Oh, kasi para makaiwas sa mga gustong makipag-compete sa'yo. Sa mga witches. Witches ba? Ayan, Five of Swords in reverse. Sa mga witches. Oh, bakit alam niyo may mga witches sa lugar niyo? Yes, alam niya na may mga witches sa lugar niyo. Bakit? Bakit may witches? Ikampo niya sila ng kadiliman. Yun ang pinipili nila. Ayaw nila magbago. Yun ang pinipili nila. Ay, buhay nila yan, no? Ang gagawin na ng person mo ay sabihin niya lalayo ka dyan. O ilalayo ka niya. Siya mismo ang lalayo. Magpapalayo sa'yo dyan. Siyempre, sabihin niya nga sa'yo na lalayo ka na dyan. Kasi dadalhin ka na niya sa bahay niya. Doon na kayo titira. So yes, yan ang offer niya sa'yo. A serious offer, a commitment, pang long-term na relationship. Seryoso na offer. Oh. Hindi siya nagpapatumpik-tumpik, hindi siya naglalaro, hindi joke, kundi ang magsama na kayo. Seryosong offer yan. Lumayo ka na daw dyan sa tinitirahan mo sa lugar niyo. Yan ang possible na sabihin yan sa'yo. Kasi merong mga na-atake sa dyan ng mga witches para actually hindi dapat makipag-deal sa mga ganyan kasi ano yun mga parang desperado na yun sa buhay para naghanap na ng mga mabibiktima nila, ng pagtripa nila, para bang mga siguro nasiraan na yan sila ng ulo. Tama ba? Nasiraan na ba ng ulo itong mga witches na ito ng mga atake sa'yo? Nasiraan na sila ng ulo. Kaya inaatake ka nila. So see, tama yung nala.
So, ayan. Hindi naman siguro lahat ng witches ay nasira ng ulo. Pero, kasi nakakasira ng ulo yan, yung mga witchcraft na yan. At, number 1, sabi ni Jesus Christ, pagsisihan ng mga gumagawa niyan. Ang mga gumagawa ng mga ganyan kasi sa impyerno sila mapupunta. Kaya nga dapat mag-repent at magbago. Pero ayaw nila. So, buhay nila yan, no? Baka hindi sila nakapanood dito sa videos ko dito. So, buhay nila yan. Bahala sila at gusto nila yung evil doings. Ang malaga ay makalayo ka na dyan, no? Sa inyong lugar at magiging masaya at magiging stable na yung buhay mo. Magiging okay na. No? Kasi nababaliw na daw yung mga yan o nasisiraan na sila ng ulo. Kaya nang atake sa'yo. Lalo kung na-insecure o na-inggit yan sa'yo yung mga yan. Ayan. So, ito na lamang guys for collector.